Pumasok na nga yung panganay kong anak at sinilip ko nga yung langit. Makulimlim na naman, Diyos ko. Eto ang bangungot sa aking buhay, ang maging makulimlim ang panahon dahil eto nga ang asawa ko ay hindi na naman makakaalis. At eto namang bata na ito ay walang ginawa kundi gumising ng maaga. Minsan nga ay nauuna pa yung magising sa kuya niya. Eto na nga yung alarm clock ko sa umaga dahil nga ito ay pag nanggising ay automatic, nanghahampas agad sa muka. Minsan nga ay hindi ko na namamalayan, nasa ilalim na siya ng lamesa. Kaya nga sa 8 months niya ay wala na akong ginawa kundi magpuyat. Diyos ko, kailan ba ako makakabawi ng tulog? Ang pangarap ko na lang ata sa araw-araw ay makatulog ng 8 hours. Ang ganda-ganda pa nga ng ngiti na itong bata na ito. Siguro iniisip niya na ang ganda-ganda ng mood ng mama niya. Pero okay nga lamang dahil nga napaka-sweet naman nga na itong bata na to. Sa umaga nga ay magpa-practice na yan magtayo-tayo at pagka nga natumba yan ay iiyak yan. Kaya nga dapat alerto talaga ako. Kailangan gising na gising ang diwa ko. Ganito nga lang pala ang buhay namin sa araw-araw. Nakakasawa pero kailangan mong kayanin. Netong mga nakaraan nga ay palagi na niyang kinakagat yung labi niya. Siguro magngingipin na itong bata na to. Pag nagising nga pala itong bata na ito ay talagang dito na lang yung oras ko dahil pag ito'y nakatulog ulit ay mabilis lang itong magising. Dito nga lang pala ako nahirapang mag-alaga dahil sa una at pangalawa kong anak ay hindi naman gaano. Nagising na nga rin itong isa at ganyan nga agad ang ginawa niya. Sobrang harot nga na itong bata na to kaya nga sa umaga pa lang ay ubos na ang energy ko. Sa mga oras nga na ito ay hilong-hilo na ako dahil anong oras na nga ako nakakatulog kagabi. Pero kailangan ko ang labanan dahil mag-aalmusal pa kami. Eto nga at bibili muna kami ng almusal. Ang gusto nga palang almusal ng aking isang anak ay tilapia. Pag tinatanong ko nga yung kung anong gusto niyang ulamin ay laging sagot ay tilapia. Sobrang hilig talaga ni Sammy sa isda. Kabaliktaran naman sa kuya niya dahil ang kuya niya ay ayaw na ayaw sa isda. Pag yun nga ang ulam namin ay hindi siya kumakain ng marami. Dalawang tilapia nga lang pala ang binili namin dahil pang almusal lang naman ito. At meron naman nga akong ulam na sarili dahil may tira pa kagabi. Ito na nga lang ang aking aalmusalin. Ginisang talbos ng kamote nga pala ito na may tokwa. Medyo nalo-low blood na nga ako dahil sa kakapuyat ko kaya kailangan ko talagang maggulay-gulay muna. Habang nagpiprito nga ako ng isda ay aayusin ko muna itong mga gamit na dadalhin namin sa outing. Dahil nga tatlo yung anak ko ay napakahasil talaga mag-ayos ng gamit dahil ang dami naming dadalhin dahil 2 days nga kami doon. Birthday nga ng kumari ko kaya naisipan na namang mag-outing nun. Ay dahil libre nga ay syempre sasama tayo dyan. At least hindi ako matatamaan dun sa mga sinasabi nila na nag-outing nga ang dami namang utang. Eto libre. Kaya wag nyo akong pag-isipan dyan ha, Char. Inuna ko na ngang ayusin tong diaper ni baby at nilagay ko na nga dito sa plastic na may ziplock. 6 na diaper nga lang pala ang dinala ko at saka isang wipes dahil nga dagat naman yung pupuntahan namin. Doon ko na lang siya huhugasan sa dagat. At etong mga damit niya nga ay doon ko na lang din lalagay sa plastic na may ziplock. Yung mga damit ko nga pala pati damit ni Papa Plates ay nailagay ko na sa sako bag at yun nga ang dadalhin namin. Ang social diba nakasako bag? Medyo nahirapan nga ako mag-ayos ng gamit dahil hindi naman ako sanay maggala. Sana nga ay makapag-set din kami ng ganitong swimming, hindi yung lagi na lang kami nakikisama sa ibang pamilya. 6 na damit nga lang itong dadalhin ko para kay baby. Dinalhan ko nga rin siya ng panjama at saka medyas dahil medyo nga malamig doon kapag gabi. Malapit ko na nga itong matapos pero hinango ko nga ulit at baka may nakalimutan akong dalhin sa mga damit namin. Dito ko nga pala sa sako bag pinagsama-sama yung gamit ko tsaka gamit ni Papa Plate tsaka gamit ni baby. Sa dalawang bata nga pala isabag ko na lang ilalagay dahil nga hindi nakakayanin itong sako bag kung dito ko rin ilalagay. At dito nga sa isang plastic na ito ay pagsasama-samahin ko nga yung wipes, pabango, tsaka yung mga pulbo, tsaka yung mga kailangan ni baby. Kumpleto na nga ito dahil nandito na yung mga suklay, mga nail cutter, pati pansipsip ng ilong, may thermometer din dito, tsaka yung mga gunting. Wala pa nga yung mga underwear dito kasi hindi pa nga tuyo. Kainama namang gayak ito kung kailan pa alis ay tsaka palang maglalaba. Patapos ko na nga ayusin to kaya yung sa dalawang bata naman yung titignan ko kung tama ba yung mga pinaglalagay ko doon. Eto nga yung gamit ng dalawang bata at dito ko nga pala nalagay yung salbabida ni baby. Nilagyan ko nga rin pala yan ng isang wipes dahil alam ko naman na susuka na naman ang mga yan. Hindi ko nga alam kung paano mawawala sa kanila yung magsuka-suka sa biyahe. Pero normal lang naman sa bata yun dahil namana nga nila yun sa akin. Eto na nga rin pala yung panligo nila dahil nga dagat yung pupuntahan namin ay alam kong masusunog na naman. Nakaraan punta nga rin namin dun ay hindi lang sunog ang nangyari sa mukha ng anak ko, naging sugat-sugat pa siya. Nagdala pa nga yung anak ko ng charger kaya pala hinahanap ko yung charger. Nandito lang pala sa bag na to. Hindi
Hindi ko na rin nga pala dadamihan ang damit nila na dala dahil mahihirapan lang siyang magdala na itong bag. Magko-commute nga lang pala kami papunta ng Antipolo dahil doon pa nga kami magkikita-kita ng kumare ko. Quezon nga pala ulit yung pupuntahan namin. At malamang sa malamang ay puyat na naman ako noon dahil nga hindi naman ako makakatulog sa biyahe dahil nga tatlo-tatlo yung kasama namin na bata. Ang kaganapan nga pag bumabiyahe kami, merong nasusuka, meron namang nilalamig, meron din namang umiiyak. Kaya nga ayaw na ayaw ko magbiyahe dahil pati ako nahihilo din. Nasusuka rin, Char. Ayan nga yung sinasabi ko, basa pa ang aming mga underwear na dadalhin. Sa bagay, wala namang magche-check kung may underwear ka o wala. Luto na nga itong prito kaya kakain na muna kami. Noon nga ay hindi ako sanay mag-almusal. Pero ngayon nga ay hindi na pwede dahil ang aga-aga ko nagigising. Bahaw na nga lang pala itong pinagsaluhan namin at mamaya-maya na nga lang ako magsasaing. Ayun lang muna for today's video. Bye-bye. Sana naman ay i-follow nyo ang aming page. Maraming salamat.